Mabilis na sumugod si Leon Xiao mula sa himpapawid at walang pag-aalinlangang sinalubong ang mabangis na halimaw. Sa bilis ng kanyang pag-atake, agad niyang napaatras ang kalaban bago pa ito makapaghanda. Hindi nag-aksaya ng oras ang halimaw at buong kumpiyansang gumanti. Dahil sa malaking agwat umano ng kanilang lakas, ipinagmalaki nitong patumbahin si Leon Xiao sa isang atake lamang. Subalit na natiling kalmado si Leon Xiao at agad na pinakawalan ng kanyang makapangyarihang Heavenly Phoenix Divine Flame. Sa isang iglap, nilamon ng bughaw na banal na apoy ang halimaw. Kahit pilit nitong nilalabanan ang naglalagablab na apoy, ramdam nitong tila unti-unting natutunaw ang sarili nitong katawan. Sa pag-akalang siya na ang may kontrol sa laban, naghanda ito ng huling mapaminsalang pag-atake. Ngunit ngumiti lamang si Leon Xiao. Bigla niyang ginamit ang kapangyarihan ng Realm Tablet na lumika ng isang napakalaking umiikot na puwersa. Agad na hinigop ng naglalakihang vortex ang halimaw kasama ang apoy na bumabalot dito. Sa huling sandali, nanlaki ang mga mata ng mapagtanto nitong hindi pala siya, ang nangangaso siya pala ang tunay na nabitag sa plano ni Leon Xiao. Habang nakakulong sa loob ng Divine Realm Tablet, nagulat ang mabangis na halimaw nang lumitaw ang munting espiritong si Gord Little King Kong. Humalagapak sa tawa ang halimaw sa kanyang nasaksihan habang hiya ang lumabas sa pagmumuka ni Leon Xiao. Sa isang iglap, pinakawalan nito ang makapangyarihang kidlat na lalo pang naghirap sa halimaw. Kahit pilit itong lumalaban, unti-unti nang nauubos ang lakas nito. Hindi pa nakakaunawa ang halimaw sa nangyayari, tuluyan na itong naipit sa loob ng selyo. Bigla itong sumigaw sa takot habang nagsimulang bumagsak ang napakalaking kapangyarihan ng kampana. Sa matinding presyur, nabasag ang depensa nito at nawalan ito ng pagkakataong makaganti. Sa huling sandali, isang napakalaking berdeng dragon na enerhiya ang sumugod mula sa kampana at walang awang bumagsak sa katawan ng halimaw. Sa lakas ng tama, tuluyan itong itinulak pababa habang nanginginig sa matinding sakit at gulat. Sa gitna ng matinding pagbagsak, napansin ni Leon Xiao na hindi basta-basta sumusuko ang halimaw. Sa halip na tuluyang mabagsak, ginamit nito ang isang pambihirang lightning escape technique, naging tila kidlat ang buong katawan at mabilis na kumawala mula sa nakakamatay na selyo. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Habang mabilis itong tumakas, biglang sumiklab ang kakaibang kapangyarihan sa dibdib nito. Nabuksan ang Nin Orifice Heart at kasabay nito ay tuluyang nakapasok ang halimaw sa 3-star Martial Sovereign Realm. Ang biglang pagtaas ng kanyang cultivation ay nagbigay rito ng panibagong kumpiyansa. Humalakak ito at buong sabi kay Leon Xiao na sa lakas ng isang 3-star Martial Sovereign, madudurog niya ito ng parang isang hamak na aso. Ngunit nanatiling kalmado si Leon Xiao. Ngumiti lamang siya at sinabing sinusubukan lang niya ang iba't ibang taktika sa laban. Sa isang kisap mata bumuo si Leon Xiao ng isang makapangyarihang spatial restriction. Nang sumugod ang halimaw, biglang itong napigil sa kalawakan at hindi makagalaw sayon sa gusto nito. Lalong nagalit ang halimaw at sinigawan si Leon Xiao. Natigilan na ang paggamit ng mga murang panlilinlang. Ngunit lalo lamang ngumiti si Leon Xiao. Tahimik niyang sinabi na kinikilala niya ang napakalaking lakas ng halimaw, subalit may isang kapangyarihang hindi nito kailanman maabot. Pagkasabi niya nito, biglang nanigas ang kanyang mga mata ng nakakatakot na pulang liwanag. Isang soul attack ang kanyang pinakawalan, isang direktang pag-atake sa kaluluwa. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng halimaw. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng matinding pagkabigla at takot sapagkat ngayon lamang nito napagtanto na ang tunay na pinakamapanganib na sandata ni Leon Xiao ay hindi ang kanyang mga banal na kayamanan kundi ang kanyang napakalakas na soul power. Matapos tamaan ng soul attack, hindi agad pinatay ni Leon Xiao ang halimaw. Sa halip inilabas niya ang isang misteryosong crystal prison at agad itong ikinulong sa loob. Mula sa malayo, tahimik niya itong minamasdan habang pilit na nagpupumiglas ang halimaw sa loob ng transparent na kulungan. Galit na galit ang halimaw. Sigaw nito kay Leon Xiao, palabasin siya kung tunay itong mandirigma. Ngunit nanatiling walang emosyon si Leon Xiao. Alam niyang bawat segundo sa loob ng kulungan ay mas lalong nagpapahina sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, hinigpitan ni Leon Xiao ang hawak sa celestial prison. Nabiyak ang kristal at nagkalat ang mga piraso nito sa himpapawid. Kasabay ng pagkabasag ay tuluyang lumitaw ang isang alaala mula sa kaibuturan ng isip ng halimaw. Eksaktong iyon ang hinihintay ni Leon Xiao. Nakita niya ang isang mahalagang eksena kay Xiang at agad niyang napagtanto na tama ang kanyang hinala. Ang tunay na personalidad ang direktang nakialam sa halimaw. Dahil dito, nakumpirma ni Leon Xiao
ang lihim na matagal na niyang sinusubukang alamin. Pagkatapos sa makuha ang impormasyon kailangan niya, dahan-dahang ipinatong ni Li Yunxiao ang kanyang kamay sa ulo ng halimaw. Isang napakalakas na soul search ang kanyang isinagawa, dahilan upang mawala ng lakas ang kalaban at tuluyang bumagsak sa lupa. Napabuntong hininga si Li Yunxiao. Halos maubos ang kanyang soul energy sa isang dahil sa napakalakas na soul search. Gayunpaman, sulit ang naging kapalit. Nakumpirma niyang si siyang mismo ang nasa likod ng lahat at kung magagamit niya ang Celestial Orb Tool, mailalabas niya si Jiang Ruobing mula sa Red Moon City nang hindi namamalayan ng sinuman. Samantala nakahandusay si Tang Jie habang puno ng gali at kahihiyan. Bagamat isa na itong 3-star Martial Sovereign, wala itong nagawa laban sa teknik ni Li Yunxiao. Mas ikinabahala pa nito na hindi alam kung gaano karami sa mga alaala nito ang nabasa at nakuha ni Li Yunxiao. Isang lihim na maaring magbago sa takbo ng susunod na labanan. Matapos mabasa ni Li Yunxiao ang mga alaala ni Tang Jie, isang napakalaking lihim ang kanyang natuklasan. Sa mga alaalang iyon, nakita niya ang tunay na relasyon ni Xiang at ng Four Pillars Gate. Agad naisip na Tang Jie na kapag nalantad sa labas ang lahat ng sikreto ng Four Pillars Gate, isang napakalaking kaguluhan ang yayanig sa buong Heavenly Martial Realm. Dahil dito, nagpasya siya na isa lamang ang solusyon. Kailangan mamatay ang taong nakaalam ng lihim na ito. Naalala rin ni Li Yunxiao na may tahimik na kasunduan sina Xiang at Four Pillars Gate. Hindi nila kailanman isisiwalat ang lihim ng kani-kanilang super profound weapon. Pareho silang may kakayahang maabot ang rurok ng pagiging martial sovereign. Kulang lamang sila noon sa oras at mga yaman. Ngayon ay nag-aalala siya dahil kapag tuluyang nabawi ni Xiang ang kanyang dating lakas at nagamit ang kumpletong Celestial Orb Tool, halos wala nang makakapigil sa kanya. Kaya nagpasya siyang kumilos agad at hanapin ang lihim na kulungan bago pa mahuli ang lahat. Sa pagsunod sa alaala ni Tang Jie, narating ni Li Yunxiao ang isang napakalalim na bangin. Agad niyang naramdaman ang makapangyarihang Divine Sense Suppression. Hudyat na ito ang lihim na kulungan ng Red Moon City. Walang pag-aalinlangan, direkta siyang sumisid sa kailaliman. Sa loob bumungad ang isang napakalaking formation na binubuo ng kumikislap ng asul na mga kadena na nagsisilbing selyo ng kulungan. Habang tahimik siyang sumusulong, isang matandang bantay ang abalang bumibigkas ng tula tungkol sa mga bayaning pumasok sa lugar na yon at hindi na muling nakabalik. Biglang nagsalita si Li Yunxiao at pinagsabihan ang bantay na may sumalakay sa kulungan at itigil na ang pagtulabagkos tingnan na nito ang nangyayari. Ngunit ngumisi lamang ito at mayabang na sumagot. Imposible iyon dahil mula nang maitayo ang kulungan na ito, wala pang sinumang naglakas loob na lusubin ito. Nagulat ang bantay sa isang napakalakas na aura at agad nagtanong kung sino ito. Nagulat si Lord Xiang nang makita si Li Yunxiao, ngunit sa halip na magalit ay kalmado niya itong binati. Napansin din niyang mas malakas na ngayon si Li Yunxiao kaysa nung huli silang nagkita. Samantala walang pakialam si Li Yunxiao at diretsong tinanong si Lord Xiang kung nasaan si Jiang Ruobing. Dahil dito, nagalit ang bantay sa patuloy na pagwalang bahala sa kanya. Agad na pinahayag ni Li Yunxiao na kasapi ng Demon Clan si Xiang at responsable sa pagkawala ni Jiang Ruobing. Dahilan upang habulin siya ng buong Red Moon City. Sa sobrang galit at pagkabigla ng bantay ay agad itong napatanong kung nasaan si Ruan Fengping na mismong tagabantay ng kulungan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Xiang at sinabihan lamang ang bantay na bumaba at tingnan ang kalagayan ng kulungan kung gusto nilang malaman ang katotohanan. Kasabay nito, kumilos si Xiang. Sa isang iglap, nagsimulang mabasag ang makakapal na asul na kadena na nagkukulong sa kanya. Ngumiti siya at tila kinukutya ang mga selyong yon na para bang wala ng kakayahang pigilan ang kanyang lakas. Nanlaki ang mga mata ng bantay sa nasaksihang ginawa ni Xiang, hindi ito makapaniwala sa nakita. Pagkatapos ay muling kinausap ni Lord Xiang si Li Yunxiao. Hinimok niya itong seryosong pag-isipan ang dati niyang alok at sinabi na pareho silang may pambihirang kapalaran. Sa kanyang paningin, si Li Yunxiao ang taong nararapat na maging katuwang niya sa hinaharap. Dahil sa tuluyang pagsawalang bahala nila, Li Yunxiao at Lord Xiang sa bantay, natili walang ibang taong nakikita at agad na bumuhos ang kanyang matinding galit at napaiyak na lamang. Ngunit walang tugon si Li Yunxiao. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang nangyayari habang desperadong sinusubukan ng mga gwardiya na pigilan ang pagtakas ni Xiang. Sa huli, nagbitiw si Lord Xiang ng isang matinding babala kay Li Yunxiao. Sumunod ka sa akin o mamatay ka.
Nanatiling walang emosyon si Li Yunxiao at sa isip niya ay naunawaan niyang sa mundong ito walang sinuman ang tunay na maasahan. Ang bawat isa ay may sariling layunin at ang tanging mapagkakatiwalaan ng isang tao ay ang kanyang sarili lakas.